After that, you can now start the Windows 7 or ibig sabihin, i-open natin ulit ang Windows 7. Paano ba yun? So, click this start. So, habang hinihintay natin, check natin ulit ang ating IP address ng Windows 10 natin, which is itong Ethernet adapter, Ethernet 2. Ito ang titignan nyo. IP address which is 192.168.56.1. Dapat papunta ito dun sa Windows 7. Kunin niya itong IP address na to para mag-connect ang kanilang network. So, balik tayo dun sa ating VirtualBox. Sabi dito, so naka-scale mode kasi ako dito sa Windows 7. So, switch. So, yan. Trying now to open the Windows 7. Start. Okay, pwede nyo lang i-X itong sa may side na to. And para mas malawak ang view. And then, ngayon, open natin ang ating CMD or command prompt dito sa ating guest OS. So, CMD. Check natin ang IP address kung napunta na yung IP address ng ating Windows 10. So, kindly type ipconfig. Enter. So, mapapansin nyo, nandito na yung Ethernet adapter local area connection 2. Bakit connection 2? Kasi adapter 2 ang ilagay natin dun sa ating host adapter. So, andito na yung ating 192.168.56.101 or 1. So, ito na. Nandito na sa may Windows 7. After that, you can close this one. Before that, we must go to a control panel. Sa ating guest, control panel. And then, network and internet. Can we click the network and internet? And then, network and sharing center. And then, change advanced sharing settings. So, dito, dapat naka-turn on ang ating public network discovery. Ayan, turn on natin yan kasi naka-off siya. Pati itong file and printer sharing. So, importante itong file and printer sharing kasi mag-share tayo ng mga file. So, dapat naka-turn on. And then, naka-turn on din ang ating public folder sharing. So, yan. Turn on lang natin yan. And then, sa baba, pinakababa niya yung password protected sharing. You must turn off. Off natin para walang password na lalabas sakali. So, after that, save changes. Can you click the save changes and then okay, so control panel home. Punta tayo sa system and security. And then yung ating Windows firewall. Kindly click the Windows firewall and then off muna natin ang ating Windows firewall. So dito naka-off, dapat double check natin kung naka-off ang ating Windows firewall sa Windows 7. Sa Windows 7 lang ito sa ating guest. Pero sa ating host, yung Windows 10 ay naka-on lang.
Okay. And then, X na natin to. Refresh. So ngayon, yung ating gusto nating i-share na file, which is sinave natin sa documents, ito group 1. So, ilipat natin to sa ating, ayan, so mapapansin nyo, nandito na yung desktop, which is our, yan, nakakonect na yung ating Windows 10 sa Windows 7, which is lumabas ito sa network. Kung mapapansin nyo, ito yung ating laptop. Okay po. So, ganun. And then sa ating documents, yan, Control C lang natin to. And then, sa local disk C, pwede tayong gumawa ng shared folder. So, sample ko lang kasi to. Delete ko muna to. So, dito, new, create folder. And then, shared folders. Yan. And then, sa shared folders, right-click. And then, open muna natin, double-click, and then paste natin yung ginawa natin na file. Ayan, so balik lang tayo back up. And then, shared folders, right-click. I click this one, and then, properties. And sa taas ng tab bar, click natin yung sharing. And then, share natin itong share folders. Itong folder na to na shared folder. So, click share. Ayan. So, dito, click natin yung everyone. So, everyone can access the file. So, we must select the everyone and then add. Click the add. Ayan. So, sa everyone, may nakalagay dyan na permission level. So, sa level of permission, for all, you must select the read or write. Ayan. Para pwede niyang ma-edit and then pwede niyang mabasa yung file. So, share. Click the share. So, done. And then, double check natin sa advanced sharing. Can you click the advanced sharing? So, click the permission. So, pansinin nyo, dapat ito naka-check yung full control, allow, change, allow, check, read, allow, check. Ayan. So, okay. Okay. And close. So, close lang natin to. Ayan. So, minimize muna natin to. Itong ating guest. Then, punta tayo sa ating host, which is Windows 10. Ngayon, para makuha ko yung files nung nasa Windows 7, so click the file manager or this PC. And then, yung pangalan ng computer name, backslash, double backslash, and then Windows 7 Home. Bakit Windows 7 Home ang nilagay ko dyan? Ito yung pangalan ng computer name. Open ko ulit yung Windows 7. And then, computer, right-click, properties. So, mapapansin nyo, itong computer name, ang dapat ang ilagay natin doon sa Windows 10 na isi-search nyo. So, Windows 7 Home ang nakalagay dyan. Yan lang din ang isi-search natin. So, minimize muna natin to. Punta ulit sa PC, this PC, and then double backslash
Windows 7 Phone. Enter. Ayun. So, mapapansin nyo, ito yung ginawa natin na shared folders. So, yan, ma-access na natin yung mga na-save doon na files, any files, picture, photos, picture, videos. So, ito yung ginawa natin doon sa Windows 7, yung group 1. So, mapapansin nyo, you can open it and you can edit. So, yan. So, yan ang kagandahan ng VirtualBox. Kaysa naman na pag physical hardware kasi, kailangan pa ng kable to another PC to one another. So, dito kasi VirtualBox ang gamit natin. So, parang nandito na yung PC na nasa loob ng mismong computer. So, yun lang. So, hopefully na meron tayong naintindihan sa ating discussion. Thank you sa pakikinig. God bless.